Ikaw pa lang pumatay sa tatay ko! Ang laki mo na pala, bata. Ikaw ba ang nagmana ng anting-anting ng tatay mo? Magbabayad ka sa ginawa mo sa tatay ko! Papatayin kita! Talaga ba? Story time. Ako si Ellison, Tubong Negros. Isang manggagamot ang nanay ko na kung tuwagin ay magtatawas. Ang tatay ko naman ay isang magsasaka na may tanga na anting-anting o antingero. Dalawa lang kaming anak nila, si Mariette na isang babae at ako. Ang kwentong ito ay nangyari noong 1998 pa. Nagkakilala sila nanay at tatay noong mag-cruise ang landas nila sa isang digmaan. Digmaan to laban sa mga aswang at mangkukulam. Dahil pareho lang naman ang kanilang hangarin, nagkaigihan sila. Pero noong 8 years old pa lang ako, pinatay si tatay ng isang grupo ng mga aswang. 3 taon pa lang nito si Mariette. Sabi ni nanay, hindi raw sila basta-basta isang grupo lang. Dahil buong angkan raw sila na may galit sa mga kagaya ni tatay. Nagkataon daw kasi na hindi suot ni tatay yung anting-anting niya, kaya naatake siya. Kaya yun, napatay daw siya ng mga aswang. Pero may ilang nalagas din daw sa grupo nila bago raw nila tuluyang napatumba si tatay. Si nanay na lang yung mag-isang tumaguyod sa amin ni Mariette. Kaya nang graduate na ako ng high school, agad na ako nag-training sa pagkasundalo. Pangarap ko na to kahit nung bata pa lang ako. Pero ilang taon pa lang sa pagsiservisyo ko sa gobyerno, agad din naman akong binawian ng lisensya. Kamutikan ko na kasing mapatay yung isang kabaro ko. Ininsulto kasi nito yung trabaho ng nanay ko. Tinamaan siya ng baril ko sa parting balikat niya. Kung di nga lang ako inawat, malamang sa malamang natuluyan ko yun eh. Dahil dito, nakulong ako ng 5 taon. Pero nakalaya rin ako dahil na rin sa tulong ng kaibigan ni tatay na isang gobernador. Isa to sa dating natulungan ni tatay at naging kaibigan niya rin kinalaunan. Kung nalaman niyang araw kagad na nakulong ako noon, baka matagal na raw ako nakalaya. Kaso, noong eleksyon lang ulit sila nakita ni nanay at nagkausap, kaya tumagal din ako sa loob. Pagkalabas ko ng kulungan, unang pinuntahan ko yung libingan ni tatay. Itinuturing kong isang bayani si tatay. Hindi to alam ng karamihan pero marami nang iniligtas si tatay dahil sa kanyang pagiging antingero. 32 years old na ako na mga panahon na to, habang si Mariette, 27 years old na. Si nanay naman, 56 years old na. Siya na yung nagsasaka sa naiwang saka ni tatay. Kaso yung ibang lupa namin, naibenta niya na dahil sa pag-aaral ni Mariette. Hindi naman nabigo si nanay dahil isa nang ganap na nurse ngayon yung kapatid ko. At doon na siya sa bayan muna nangungupahan dahil sa hectic na oras ng duty nito. Umuwi na lang siya sa amin pag mahaba ang off niya sa trabaho. Mag-asawa ka na, Mariette. Tanda-tanda mo na, wala ka pa rin asawa. Si kuya talaga oh. Wala nga boyfriend, asawa pa kaya? Teka, wag mo sabihin na hindi ka pa rin nagkaka-boyfriend hanggang ngayon. Alam mo namang hindi ko priority yan kuya. Bibigyan ko muna ng magandang buhay si nanay. Saka na yung magandang apo. Naku Mariette, kailan kaya yun? Baka mapag-iwanan ka na niyan. Bakit ka ba nagmamadali kuya? Ikaw nga tong lagpas na yung edad sa kalendaryo eh. Wala ka pa rin asawa. Aba, ba't napunta sa akin? Saka na, pag mayaman na ako, no? Saka ang lalaki naman pwede magkaanak kahit senior na eh. Kayo talaga. Halina kayo rito. At maghahaponan na tayo. Nagluto ako ng paborito niyong adobong sitaw. Sayang lang wala na si tatay. Kumpleto sana kami maghahapunan ngayon. Kasama rin sana namin siya sa biruan namin habang kumakain. Bala kong bawiin yung naibentang lupa ni nanay. Pero hindi ko pa alam kung paano ko to gagawin. Sa ngayon, ako na muna yung magsasaka sa naiwang lupa ni tatay. Iba't ibang tanim doon. May palay, gulay, at mani. Tuwing anihan, dinadala namin to sa merkado para ibenta. Yung kalahati namang maaaning palay, binibigas namin. Sapat lang para matustusan yung ilang buwan naming pagkain bago mag-anihan ulit. Hanggang isang araw, kasi sikat lang ng araw nito, nasa taniman ako nito ng palayan nang may lumapit sa akin isang lalaking halos kaedaran lang ni nanay. Nakatupi hanggang tuhod yung suot nitong pantalon at may sombrero rin tong gawa sa abaka. Mawalang galang na Totoy. Malayo pa kasi yung pinanggalingan ko. Pwede mo ba ako mapainom ng tubig mo dyan? Sige po Manong. Saan po ba kayo galing at mukhang pagod na pagod kayo? Sabay abot ko nito sa kanya ng baon kong tubig. Mabilis siya tong tinanggap at saka binuksan. Maaalata mo talaga na uhaw na to. Nang matapos siyang uminom, dito na siya nagsalita. Galing ako sa bundok na yan. Itinuro niya yung mataas sa bundok na parte ng kabilang bayan. Pagkakaalam ko sa bundok na yon ay walang nakatira dahil sobrang layo na nun. Pero dahil medyo matagal-tagal na ako sa loob ng kulungan, naisip ko na baka may tumira na dun ngayon. Saan po kayo ngayon pupunta? Nagumagahan na po ba kayo Manong?
May natira pa akong pagkain dyan oh. Baka gusto niyo po. Di bali na iho. Mabait kang bata. Sana pagpalain ka ng Diyos. Ayos ng tubig sa akin. Ngumiti ito sa akin sabay balik ng lagayan kong tubig. Ewan ko ba, parang kakaiba yung ngiti nito sa akin. Tinanong niya pa ako kung saan ako nakatira at sino ang nanay ko. Nang malaman niya to, ngumisi ito ng nakakaloko. Pero para bang alam talaga niya kung sino yung mga magulang ko at kinukumpirma niya lang to. Paano? Mauna na ako sa'yo, Totoy. Malayo-layo pa yung lalakbayin ko eh. Salamat sa tubig. Ngumiti ako sa tumango sa kanya. Lumingon pa to sa akin sa malayo. Kita ako yung kakaibang titig nito sa akin. Dito'y kinutuban na ako sa misteryosong lalaking yon. Itinuro na to nung nasa military pa lang ako. Ang kumilatis ng mga taong kausap namin. Dahil hindi lahat ng mukhang mabait ay kakampi. Dahil madalas, mga kalaban pala sila. Patuloy lang ako nito sa pagtatabas ng mga damo sa gilid ng palayan namin. Hindi ko na lang namalayan na magtatanghali na pala. Maya-maya pa ay narinig ko na yung boses ni nanay sa malayo. May dala tong payong at sa katanghalian ko. Ikaw talagang bata ka. Sumilong ka muna at sobrang init. Halika, kumain ka muna. Ano ka ba, Nay? Sanay na ako sa ganitong klima, no? Baka nakakalimutan mo, dati akong sundalo. Umupo kami sa upuan sa may maliit na kubo. Gawa pa to dati ni tatay. Ginawa niya to para pahingahan dito sa bukid. Habang kumakain kami, nabanggit ko kay nanay yung tungkol sa lalaking humingi sa akin kanina ng tubig. Sabi niya, mag-ingat daw ako dahil baka isa pa raw to sa mga kalaban ng tatay namin na gustong gumanti sa kanya noon. Gaganti? Sino pang gagantihan nila? Matagal nang patay si tatay. Tandaan mo anak, alam ng mga kalaban ng tatay mo na meron siyang pamilya. Hindi sapat sa kanilang kamatayan ng tatay mo. Maraming grupo ng aswang ang napatahimik ng tatay mo dati. Kaya baka gusto nila na walang matira sa pamilya ng tatay mo. At baka nasa isip nila na baka may sumunod pa sa yapak niya. Ang sabi pa sa akin ni nanay nito, may ilang mga aswang daw talaga tong nararamdaman ng maaligid sa lugar namin. Kasi nung nakaraang buwan lang daw, ay may nagpatingin sa kanyang isang buntis. At ang lumabas daw sa pagtatawas ni nanay ay isang aswang na gumagambala rito. Kaya raw mukhang bumabalik na raw ang mga aswang dito sa amin. Ang iba sa kanila, maaaring nagbabalik para gumanti sa atin. Ang mga aswang ay mga traidor na kalaban. Marunong magpanggap na kakampi. At baka mamalikmata ka lang, ay mabiktima ka na nila. Kaya mag-iingat ka sa mga makakausap mo. Simula nang makalaya ako at makabalik dito sa bahay namin, marami ng kababalagang nangyayari. May isang beses nga na may nakasalubong akong mga hindi ko naman kilalang tao. Pero kilala nila ako. Parang yung mga mata nila pare-pareho lang kung tumitig. Kaya minabuti ni nanay nito na huwag na munang pauwiin si Mariat sa bahay. Total may boarding house naman to sa bayan. Doon na muna siya. Kami na lang dadalaw sa kanya doon. Sobrang weirdo yung nangyayari sa paligid natin, Nay, no? Parang hindi naman normal to. Ito na nga yung sinasabi ko anak. Nagbabalik na sila para gumante. Ang iba sa kanila ngayon ay minamanman na tayo. Naghihintay lang sa magandang pagkakataon para umatake. Wala na tayong kawala rito kundi ang labanan din sila. Pero Nay, paano natin sila lalabanan? Mga aswang sila. Sigurado ako na hindi ordinaryo yung lakas nila. Hindi problema yun anak. Baka nakakalimutan mo. Dati na kaming nakikipaglaban ng tatay mo sa kagaya nila. Spiritual man o pisikal. Kaya kong may pagsabayan sa kanila. Oo, ikaw Nay. Paano naman ako? Paano ko lalaban sa kanila? Sigurado akong walang epekto tong kamao sa kanila. Panahon na siguro anak. Panahon na ano? Halika, sumama ka sa akin. Sumama ako sa kanya nito sa loob ng kwarto nila ni tatay. Binigyan niya ako ng pala at saka pinagtulungan naming usugin yung higaan nila ni tatay. Ano yung gagawin ko rito sa pala, Nay? At bakit inusog natin tong higaan mo? Itinuro nito yung parte ng lupang huhukayin ko raw. Yung saig kasi namin sa bahay ay diretsong lupa na. Nagtataka man ako nito dahil sa pinapagawa niya sa akin. Sinunod ko na lang to. Bakit mo pinahuhukay sa akin to? Dito ba tayo magtatago kapag sinugod na tayo ng mga aswang? Sirang ulo kang bata ka. Hindi no. Kailanman ay hindi kami nagtago ng tatay mo sa kanila. Kung gusto nila ng gulo, oras na rin siguro para makamit natin yung hustisya ng pagkamatay ng tatay mo. Matagal kong pinaghandaan to anak. Sa totoo lang, Nay, mas tayo pa nga yung mas may karapatang gumanti sa kanila eh. Pero sila pa tong umaas ng biktima. Mas maigi na to, Ellison. Sila na yung lumalapit sa atin. Hindi na tayo mahihirapan pa. Ilang sandali pa ng paghuhukay ko, isang may kalakihang baul yung nahukay ko. Akala ko nung una, mga alahas o gold bar yung laman nito. Pero nang buksan ko to, mga gamit pala to ni tatay. Gamit sa paikipagdigma laban sa mga elemento.
Meron ditong iba't ibang gamit na panlaban niya. Indian target, Indian bolo, punyal, itak na palikuliko, at iba pa. Pero ang mas umagaw ng atensyon ko ay yung kahon na maliit. Kinuha to ni nanay at saka inabot sa akin. Panahon na anak na manahin mo tong anting-anting ng tatay mo. Walang ibang pwedeng magmana nito kundi ikaw lang. Talaga ba, Nay? Matagal ko na rin gusto to eh. Ang maging kagaya ni tatay. Kaya nga nagsundalo ako eh. Para maging batak ako sa laban kung sakaling mapunta sa akin to. Akala ko nga nawala na to eh. Nang buksan ko yung kahon, isang kwintas na may pendant ang laman nito. Para tong isang gintong barya na may mga nakaukit na mga salita at muka. Pero sabi ni nanay, pag suot ko raw to, magbibigay daw to sa akin ng kakaibang lakas. Para rin daw tong mutya, pero mas mataas na antas lang daw tong suot ko. Kaya nga raw hirap ang mga kalaban na patambahin ng tatay ko dati. Dahil kung sino man ang may suot nitong anting-anting na to, ay hindi ka raw basta-basta matatabla ng mga kalmot at kagat ng mga aswang. Pero mag-ingat lang daw ako, sabi ni nanay. Dahil hindi porkat suot ko na raw to, ay hindi na ako matatalo ng mga elemento. Ellison anak, tandaan mo, lahat ng bagay sa mundo ay may kahinaan. Alam ko po yan, Nay. Pero sigurado naman akong palaging mananaig ang kabutihan sa kasamaan. Nitong araw na to, pumunta kami sa isang albularyo na kaibigan din nila tatay. Sa kabilang bayan lang to nakatira. Humingi kami ng karagdagang sandata sa kanya at payo na rin. Sabi nito sa amin, nakahanda tong tumulong alang-alang sa pagkakaibigan nila ni tatay. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa nito. Nakita rin itong suot ko na yung anting-anting ni tatay. Sabi nito, malaki raw yung posibilidad na malagpasan ko pa yung tatay ko. Base raw sa mga nakikita nito sa akin, lalakas daw ako ng sobra. Basta't merong disiplina sa sarili at magtiwala sa anting-anting. Palagi raw din ako magdasal, ayuno at mag-ensayo. Binigyan niya kami ng mga sandatang panlaban sa mga aswang at mangkukulam tulad ng buntot pagi, karit, pana, itak at iba pa. Saka mga halamang gamot na merong basbas na mga engkantong gabay niya. Bukod dito, may ibinigay rin sa amin tong bato na singlaki ng normal na bunga ng kalabasa. Pero hindi raw to basta-basta bato lang. Dahil ang batong to ay galing pa raw kalawakan. Matagal na raw tong nasa kanya. Nahulog daw to mula sa kalawakan at siya ang nakakuha nito. Takot daw ang mga masasamang nilalang sa batong to. Hindi na rin kami nagtagal sa bahay ng albularyo na to dahil pasapit na ang gabi. Ang bigat naman ito kung dadali natin sa labanan, tunay. Takot nga ang mga aswang dito pero sa gabal naman to. Baka dito pa tayo mapahamak. Narinig mo naman ang sinabi ng kaibigang albularyo ng tatay mo. Makakatulong to sa atin. Pwede na itong hati-hatiin. At saka iba to na lang sa kalaban. Tingnan mo, hindi siya katulad ng mga ordinaryong mga batong natitipak. Tama si nanay. Maaari itong hati-hatiin at gawing pamato. Kaso ang problema lang, baka hindi kami makatama sa mga aswang. Maganda ang kulay ng bato na to. Kulay pula na merong kulay puting guhit-guhit. Kapag tinamaan ng sikat ng araw, kumikinang to. Medyo madilim na nito nang makarating kami sa bahay ni nanay. Pero hindi mapakali si nanay. May kakaibang amoy daw tong naaamoy sa paligid. Bilis pumasok sa bahay, Ellison. May nararamdaman akong panganib. Aligaga nitong sabi sa akin. Nagmadali naman ako nitong pumasok. Kumukulo kasi yung lana sa maliit na bote na nakatali sa bewang ni nanay. Isa lang ang ibig sabihin nito. May aswang sa paligid namin. Sinarado namin yung mga bintana at pinto. Maya-maya pa ay may biglang kumatok. Diyan ka lang, Ellison. Sisilipin ko lang kung sino to. Maganda ka. Mukhang mapapasabak na tayo ngayon. Kinuha ko yung Indian target ni tatay at saka tinago sa bewang ko yung punyal. Pagkabalik ko kay nanay, sabi niya sa akin, kumpirmado na aswang raw yung kumakatok at dalawa raw sila, babae at lalaki. Anong gagawin natin, Nay? Bubuksan ba natin? Bubuksan natin. Pero huwag kang magpapalata na alam nating mga aswang sila. Itago mo yung mga sandata mo. Ihanda mo lang yung sarili mo. Bago namin binuksan yung pinto, kumuha muna si nanay ng maraming asin at saka inilagay sa kanyang bulsa to. Mukhang gusto ng mga aswang na makipaglaro sa amin nito. Pagkabukas namin ng pinto, nagulat ako dahil yung lalaking nakita ko ay yung lalaking binigyan ko ng tubig sa may palayan. May kasama pa tong babaeng kasing edad lang niya. Ay, magandang hapon sa inyo. Natatandaan mo pa ba ako, Tutoy? Ako yung... Opo naman. Ikaw yung binigyan ko ng tubig nung nakaraan, di ba? Mabuti naman. Kasama ko yung aking may bahay na si Linda. Ngumiti naman yung alis sa amin. Pareho lang silang walang suot na tsinelas. Parang sanay na sanay silang magpaa. May napansin lang ako sa ali. May mga peklat tong mahahaba sa kamay. Para bang galing sa matatalim na bagay. Magkakilala pala kayo, anak ko? Siya nga pala, hindi ako nakapagpakilala sa inyo nakaraan, Tutoy.
Ako nga pala si Ador. Ellison naman po ang pangalan ko, mga Ador. At ito naman ang nanay Lorna ko. Ano po bang sadya nyo rito? Wala naman. Pwede ba kaming pumasok? Gusto lang namin sana magpahinga kahit saglit. Malayo pa kasi yung pinanggalingan namin eh. Pasimpleng tumingin si nanay sa akin habang ngingiti-ngiti. Pero yung mata nito ay nagbigay signal sa akin. Palatandaan na sa anumang oras ay gugulatin kami ng mga to para sugurin. Sandali lang po. Medyo magulo kasing loob ng bahay namin. Halika muna anak. Tulungan mo muna akong ayusin yon. Hinila ako ni nanay at saka pabulong na kinausap. Maganda raw ako dahil kami ang unang aatake sa kanila. Pagkasaboy raw nito ng asin, banatan ko na daw kagad ng punyal at siya na raw ang bahalang tumapos. Pagkabalik namin sa mag-asawa, pinatuloy namin ang mga to sa bahay. Mahahalata sa mga galaw nila na parang pinag-aaralan nila ang bawat sulok ng bahay namin. Kasi yung mga mata nila ay ikot ng ikot. Kayo lang dalawa rito? Oo, kami lang dalawa. Anong gusto niyong inumin? Kalmado at walang baka sa pagkatakot ang itinugo ni nanay sa kanya. Patunay na bihasa na talaga tong makipag-usap sa mga kagaya nila. Ngingiti-ngiti ito at nakikipagtitigan habang kinakausap ang dalawa. Tumingin si nanay sa akin, sabay ngiti ng matamis. Ngayon na, Ellison! Sabay dukot nito ng asin sa bulsa at saboy sa dalawang bisita namin. Nagsikulasan sila dahil sa gulat. Agad umusok ang mga balat nila. Nalalapnos at nasusunog ang mga to. Nang makita kong gulong-gulo sila at hindi alam ang gagawin, mabilis ko nang inilabas ang punyal ko. Agad kong inundayan ng saksak ang babae dahil siya ang mas malapit sa akin. Napasigaw to nang malakas nang bumaon yung punyal ko sa dibdib niya. Tapos inilipat ko yung atensyon ko kay Mang Ador at siya naman ang pinuntirya ko. Ngunit mabilis nung nakarecover mula sa pagkapaso sa asin, kaya sa balikat ko lang to tinamaan. Bahagya tong umatras at agad na nagpalit ng anyo sa isang mabagsik na aswang. Mula sa likuran ko naman ay maririnig ko ang palahaw ng babaeng aswang. Pinaglalatigo na pala to ni nanay ng buntot pagi. Baka nakakalimutan yung pamilya ng manggagamot at antingero tong bahay na pinasok nyo! Asawa ko! Asawa ko! Hindi ko akalain na malalaman yung mga aswang kami. Pakawalan mo ang asawa ko! Masyado nyo naman kaming minamaliit! Hindi naman kayo basta-basta papasok dito kung natatakot kayo sa amin! Pero dahil malakas ang loob nyong mag-asawa, binaliwala nyo lang yung kakayahan namin! At yun ang malaking pagkakamali nyo! Papatayin ko kayo! Uubusin ko ang lahi nyo! Pinatay ng asawa mo ang anak namin! At ngayon, gaganti kami! Ganun ba, Mang Ador? Paano kung unahin namin paslang itong asawa mong naghihingalo na? Nakasayad na sa sahig ang mukha ng babaeng aswang habang nangihina. Puno ng latay ang katawan nito mula sa buntot pagi na hawak ni nanay. Hindi na nito magawa pang lumaban dahil na rin sa natabong sugat nito na mula sa punyal ko. Tumutulo ang laway nito at hindi makatayo. Pakawalan niyo siya! Sabay sugod nito sa amin. Mabuti na lang inakuha ko kagad yung Indian target ko. Kaya bago pa tumakarating sa amin ay tinamaan ito sa dibdib niya. Pero sadyang matatag tong aswang na to. Nagawa pa niya akong makalmot sa dibdib ko. Sa lakas nga nito'y napaatras ako. Ramdam ko kagad yung hapdi at kirot nito. Kulang pa yan, Totoy! Ikaw ang anak ng antingerong pumatay sa anak ko! Dapat ka rin mamatay! Lubayan mo ang anak ko! Bago pa makalapit sa akin ng aswang, ay hinataw na to ni nanay ng buntot pagi. Dahilan para lingunin niya si nanay. Pero hindi na nagsayang pa ng panahon si nanay. Dahil nakikita nitong malubha yung kalagayan ko. Napaupo ko sa gilid habang iniinda yung sugat ko. Walang sawang pinaghahataw ni nanay si Mang Ador. Nang bumagsak to, ay mabilis akong nilapitan ni nanay. Ayos ka lang ba, anak? Ayos lang ako, nay. Medyo masakit lang yung mga kalmot niya. Anong medyo? Malalim ang mga sugat mo, Ellison. Pagkalingon ni nanay sa mga aswang, ay biglang wala na ang mga to. Siguro pinili na lang nilang tumakas kesa ipilit na patayin pa kami ni nanay. Sandali, kukunin ko lang yung mga halamang gamot na ibinigay sa atin ng albularyo. Pagbalik ay hinubad ni nanay yung damit ko at saka nilinis to ng langis na mula pa sa katas ng mga halamang gamot. Napapasigaw ako sa hapdi nito para mang pinupulikat ang buong katawan ko. Tiisin mo, Ellison. Malalim ang sugat mo sa dibdib. Mukhang inabot pati yung buto mo. Pero hindi ito yung mas nakakatakot, kundi ang laso na nagmumula sa kalmot ng aswang na yon. Bihira lang ang nakakaligtas dito. Gamutin mo na lang ako, nay. Hayaan mo lang na isigaw ko yung sakit. Abay sa kakasigaw mo lalong dumudugo eh. Kagatay mo tong damit mo at pipigaan ko ng katas ng halaman ng sugat mo. Medyo mahap dito. Hindi ba't suot ko naman tong anting-anting, nay?
Bakit tinatablan pa rin ako? Kulang ka sa pananalig sa anting-anting. Pero gagawin ko lahat para magamot ka. Sige na, ipapatak ko na to sa sugat mo. Pagkapatak ni nanay sa sugat ko, ay dito na ako nawalan ng malay sa sobrang hapde. Tapos bigla akong nakita si tatay sa panaginip ko. Sabi niya, magtiwala raw ako ng lubos sa anting-anting at sa Panginoon. Hindi raw ako mamamatay kung meron akong pananalig sa Diyos. Habang papalayo si tatay, ay unti-unti naman tong naglalaho hanggang sa hindi ko na to natatanaw. Umaga na ako nito nagising. Agad kong tinignan yung sugat ko. May nakatali ditong puting tela pero hindi ko nararamdaman yung kirot. Agad akong bumangon at lumabas ng bahay. Si nanay at yung kaibigan nilang albularyo ang nakita ko at nag-iikot sila sa bakuran namin. Para bang nag-oorasyon sila sa paligid. May hawak pa silang insenso na dalawa. Ano pong ginagawa nyo, Nay? Gising ka na pala anak. Kumusta ang sugat mo? Ayos na po, Nay. Tignan mo, para bang walang sugat sa loob. Tumigil ka nga sa pagbibiro, Ellison. Malaba ang tinamo mo. Kailangan mo magpahinga muna. Doon ka muna sa loob ng bahay. At binabakuran lang namin tong bahay natin ng orasyon. Pero hindi na talaga masakit, Nay. Sandali, tatanggalin ko lang tong nakatali. Ayaw pa sana ni nanay, kaso natanggal ko na kagad to. Pagkita namin dito, ay ganoon na lang ang pagkagulat namin. Dahil ni isang maliit na sugat, ay wala kaming makita sa dibdib ko. Isang malaking himala ang nangyari sa akin nito. Maaaring tinulugan siya ng anting-anting, pero nakakamangha to. Ngayon lang to nangyari. Anong ibig niyong sabihin? Ginamot ng anting-anting ang sugat ng anak ko? Pahirap paniwalaan pero parang gano'n na nga. Hinipo pa ni nanay yung dibdib ko nito, pero wala talaga tong nakitang bakas ng kahit anong sugat o peklat dito. Sabi ko sa kanila na panaginipan ko si tatay. Siya ang nagturo sa akin na magtiwala sa bisa ng anting-anting at sa Panginoon. Maging ang albularyo at si nanay namang tatawas ay namangha sa mga nangyayari nito. Mukhang ako raw talaga ang susunod sa yapak ng tatay ko bilang antingero. Hapon na nang umuwi yung albularyo. Sabi nito sa amin, babalik daw yung mag-asawang aswang na yon at siguradong marami na raw sila. Kailangan daw namin paghandaan ng mga bagay na to dahil sabi niya, maraming mga kamag-anak ang mga aswang na yun sa bulubundukin na lugar namin. Magsanay raw ako sa pisikal na labanan dahil mapapasubo raw talaga ako sa mga yon. Dapat ko rin daw matutunan gamitin yung pana at Indian target ng wasto dahil limitado lang daw ang mga bala ng mga to. Kaya dapat 80% ng mga bala ay tatama sa mga kalaban. May baril naman ako dyan, Nay. E di habang malayo pa sila pagbabarilin ko na. Sila ulo ko talaga, Ellison. Pagtatawanan ka lang nila kung yan ang gagawin mo. Hindi tatabla ng mga bala ang mga aswang anak. Ah, talaga ba? Teka, yung batong ibinigay sa atin ng matandang albularyo. O anong gagawin natin doon? Kung hindi sila tinatabla ng normal na bala, baka pag tinunaw natin tong batong to at gawing bala, baka matablan sila. At paano natin matutunaw yan? Tanda mo pa si Manong Narciso? Yung panday sa labasan? Baka matulungan niya tayo. Oo, tama. Pero matagal nang hindi nagpapanday yun mula nang iniwan siya ng asawa niya. Yun lang, bigo pala sa pag-ibig. Pero sinadya pa rin namin ni nanay si Manong Narciso kahit 50-50 na matulungan niya kami. Pagkarating namin sa pwesto niya kung saan to nagpapanday, wala kaming naabutan dito. Sarado at wala nang katao-tao. Kaya nagpasya na kaming puntahan to sa kanyang tinitirahan. Naabutan namin tong nagiinom ng alak sa balkonahin ng bahay niya. Mukhang kanina pa to nagiinom dahil hindi na maayos yung tindig nito. Pasinok-sinok na to, napalatanda ang languna sa alak. Aray ko, mukhang broken hearted nga to. Magandang araw, Narciso. Kumusta ka? Ikaw pala, Lorna. At kasama mo yung anak mong sundalo. Matagal na ako wala sa serbisyo, Manong Narciso. Ganun ba? Nga pala, anong kailangan nyo mag-ina? Anong matutulong ko sa inyo? Alam kong hindi ito ang tamang oras para makipag-usap sa'yo. Pero kailangan namin ng tulong mo. Sige. Ano ba yon? May dala kami ritong bato. Sabi sa amin, bulalakaw raw to. Pwede mo ba itong gawing bala ng barel? Matagal na akong tumigil sa pagpapanday, Lorna. Masensya ka na. Hindi ko na kayo matutulungan dyan. Tumungga to ng alak sa hawak nitong bote. Pagkatapos ay nagpausok ng sigarilyo. Muling nakiusap si nanay at sinabi ang dahilan kung bakit namin kailangan to. Pero tumanggi to kahit anong pilit namin. Mukhang mahihirapan kami dahil mukhang yung pagpapanday niya ang dahilan ng paghihiwalay nilang mag-asawa.
Alam kong wala ako sa posisyon para sabihin sa ito, Manong Narciso. Pero kung ano man ang dahilan ng kalungkutan mo ngayon, huwag mo sanang ipagkait sa amin ang tulong na hinihingi namin sa'yo. Lango ka na sa alak. Pero alam kong naririnig mo kami. Ikaw lang ang makakatulong sa amin ngayon. Hayaan mo na, Ellison. Ayaw niya. At wala na tayong magagawa dyan. Huwag mo pong hayaang lamunin ka ng kalungkutan. Lahat ng bagay may dahilan kung bakit nangyayari ito sa atin. Sikapin mo umahon dahil may mga tao pa rin kailangan ng tulong mo. At isa na kami doon. Nang hindi pa rin siya kumikibo, dito na ako hinila ni Nanay palayo. Pero nakailang hakbang pa lang kami nito. Biglang nagsalita si Manong Narciso. Tutunawin ko ba lahat yan? Agad akong lumingon at pinaulit yung sinabi ni Manong Narciso. Baka kasi namali lang ako ng pagkarinig. Lumapit ako sa kanya nito na tumutungga pa rin ng alak. Ang sabi ko, kung uubusin ko ba yung buong bato na yan? Opo, lahat to. Ito po yung bato. At 10 yung bala ng barel. Marunong nito si Manong Narciso dahil alam kong minsan na tong humulma ng mga bala ng barel. Yun nga lang, tingga ang gamit niya. Pero ngayon, bato na galing sa kalawakan. Tiyak na pag tumama ang mga to sa mga kalaban, siguradong maglalaho ang mga yon. Iniwan namin ni Nanay yung bato sa kanya. Agad din naman ako nagpasalamat sa kanya. Kinabukasan ay bumalik ako para ihatid na rin yung baril ko na M16 sa kanya para kung sakaling matapos ay matesting din niya. Makalipas ang 3 araw, hapon na nito at palubog na ang araw. Habang nag-e-ensayo ako sa labas, biglang umihip ang malakas at malamig na hangin. Tapos yung mga ibon sa puno, nagsisiliparan silang lahat para bang may paparating na unos nito. Mukhang ngayon ang araw ng pagbabalik nila, Ellison. Ihanda mo ang sarili mo. Ikaw nang bahala sa amin, anting-anting ko. Bigyan mo ako ng sapat na lakas para labanan ng sino mang mga has na pumasok sa bakuran namin. Pumasok na, Ellison. Ihanda mo ang sandata mo. Matindi ang labanan na magaganap ngayong gabi. Ilang minuto pa kami naghintay ni Nanay sa loob ng bahay. Maya-maya pa ay nagsigyugyugan na yung mga sanga ng puno. Kumakaluskos din ang mga talahiban sa paligid, kasabay ng kakaibang tunog na maririnig sa labas. Ilang sandali pa ay biglang may lumapag sa bubungan namin. Agad kaming napatingala ni Nanay hanggang sa biglang nabutas to dahil sa mga kamay na tumatagos na merong matatalim na kuko. Hindi maaari ito. Nagawa nilang mabasag ang pader ng orasyon na inilagay namin ng albularyo. Paano nila nagawa to? Ano nang gagawin natin, Nay? Mukhang pinaiikutan nila tayo. Pahiram ako ng Indian target mo. Sa mga oras na to, hindi lang isa o dalawang nasa bubungan namin, kundi marami sila. Maging sa mga bintana at pintuan namin ay may sumisira na rin dito. Nakaabang lang kami ni Nanay nito. Sinabi namin na ang unang makakapasok sa bahay ay mamamatay. Hawak ko ang mahabang itak na may basbas ng albularyo, habang sa kabila naman ay punyal ni Tatay. Si Nanay naman ay hawak yung Indian target at buntot pagi. Hetong sa'yo! Sinisira mo pa yung bubungan namin, ha? Agad na pumalahaw yung aswang na tinamaan ni Nanay ng buntot pagi. Pero kasunod nito ang pagpasok ng isang mula sa bintana. Pagkalapit nito sa amin, ay winasiwas ko kagad ang itak ko at tinamaan sa leeg to. Bumulagta sa lupa to at agad na umusok at naging abo. Pagkatapos nito, ay sunod-sunod na silang pumasok. May dumadaan pa sa pinto, sa bintana, sa bubungan at sa likuran ng pinto ng bahay namin. Pero sa tuwing lalapit sila sa amin, ay agad din silang natutumbat nagiging abo. Pareho kaming magaling ni Nanay sa pakikipaglaban. Idagdag pa tong mga armas namin na puno ng mga ritual at basbas. Kaya sigurado na pag tinamaan ka nito, pati kaluluwa mo'y hihiwalay sa katawan mo. Pero sadyang marami sila at maliliksi pa. Kaya kahit anong galing namin at makapangyarihan pa ang armas, nahirapan pa rin kami nito. Nagulat ako nang bumulagta na lang si Nanay sa likuran ko. Dito ko napagtanto na tinamaan pala to sa pag-atake ng aswang. Hanggang sa maging ako'y tinamaan na rin at natumba. Pero sinikap ko pa rin makatayo para salubungin ng mga aswang na paparating. Ayos ka lang ba, Nay? Huwag mo kong lalahanin, anak. Mag-focus ka sa kalaban. Mukhang isang angkan tong mga aswang na nandito. Hindi natin to basta-basta mauubos. Hindi lang sila basta isang angkan. Mukhang nagsama-sama na ang lahat ng mga aswang na galit sa amin ng tatay mo. Malas naman. Mukhang bago pa magawa yung balang pinagagawa natin kay Manong Narciso, magiging hapunan na tayo ng mga aswang na to, ha. Basta, huwag kang lalayo sa akin. Ilang saglit pa ay tumigil ang pagsugod ng mga aswang. Pagod na rin kami ni Nanay nito. Marami nang tumama sa aking mga kalmot. Pero ang mas malubang tama ay yung kay Nanay. Dahil wala itong proteksyon sa katawan. Hindi kagaya kung may suot na anting-anting. Pero kahit ganito,
Nananatili pa rin nakatayo si nanay. Patunay lang na batak to sa pakikipagdigma sa mga to. Bakit kaya sila tumigil sa pagpasok, Nay? May paparating na mas mataas pa sa kanila. Mukhang binibigyan nila to ng daan. Maya-maya pa, mula sa sirang pintuan namin ay may matangkad na nilalang na paparating. Mahaba ang buhok na kulay puti to, pero isang mapayat na lalaki to. Pero bato-bato ang katawan. Nanlilisik ang mga mata habang humingisi sa amin. At sa bandang gilid naman nito ay nandun yung aswang na si Mang Ador. Nanluluwa ang mga mata ni nanay sa nakikita ko. Mukhang kilala niya ang nilalang na to. Ang pinuno ng mga aswang. Pinuno? Di sobrang lakas niya, Nay. Siyang pumatay sa tatay mo. Kasama ang mga alagad niya. Bigla ako nakaramdam ng galit nito. Imbis na takot yung maramdaman ko, ay naging puot. Nang makalapit to sa amin ni nanay, dito ko na hinawakan na mahigpit yung itak ko. Ikaw palang pumatay sa tatay ko! Ang laki mo na pala, bata. Ikaw ba ang nagmana ng anting-anting ng tatay mo? Magbabayad ka sa ginawa mo sa tatay ko! Papatayin kita! Talaga ba? Ngumiti ito ng matabang sa akin at marahang nagpalit anyo sa isang mabagsik na aswang. Mas nakakatakot pa to sa kaninang anyo niya. Mabilis niya akong sinugod pero biglang humarang si nanay. Dahilan para tumalsik to. Nay! Ayos lang ako, Ellison. Huwag kang mag-alala sa akin. Nang akma kong lapitan si nanay, ay bigla akong kinalmot ng pinunong aswang na to. Dahilan para tumalsik ako. Hindi naman to bumaon sa katawan ko, kaya nagawa akong makatayo kaagad. Inangilan pa niya ako bago muling sumugod. Pero sa pagkakataon na to, ay nasangga ko na to gamit yung itak ko. Aba, pinuno ka nga talaga ng mga aswang dahil hindi ka basta-basta nasusugatan. Wala na kayong kawalang mag-ina. Siguraduhin mo lang, Mang Ador, dahil sa oras na hindi niyo ako magawang mapatay, kayo ng pinuno mo ang tatapusin ko. Nakita ko namang gumalaw na si nanay, pero yung bahay namin ay tuluyan ng nasira. Wala na tong bubong at dingding. Mga haliging kahoy na lang ang nakatayo rito. Matapang ka talaga, Totoy. Kahit nasa gitna na kayo ng kamatayan, nagawa mo pa rin magyabang. Biglang nagpalit sa anyong aswang si Mang Ador, at yung pinuno naman nila ay bumalik na sa anyong tao. Si Mang Ador na raw ang bahalang tumapos sa amin. Wala raw siyang oras para pag-aksayan ng mga mahihinang katulad ko. Sinubukan lang daw nito yung lakas naming mag-ina. Kaya nang malaman niyang mahina kami, umalis na to ng lugar at pinaupayan na kami kay Mang Ador. Magbabayad kayo mag-ina sa ginawa niyo sa asawa ko. Dahil sa inyo, hindi na ito makalakad. Nababagay lang yun sa kanya. Nay, mabutit hindi ka napuruhan. Hindi ko alam, Ellison. Hanggat kaya ko, tatayo ako para protektahan ka. Pero napakalakas ang pinuno nila. Hindi natin siya kakayanin. Tama na ang satsat. Ang dami niyong sinasabi. Mukhang nagmamadali itong aswang na to na mamatay ah. Sigurado na ba yung pinuno niyong iwan kayo rito sa amin? Para labanan kami? Nagkamali siya ng desisyon. Patay kayo ngayon lahat sa amin. Lumapit si nanay sa akin at saka binulungan ako. Pahiramin ko raw siya ng punyal ko at siya na raw ang tatapos sa mayabang na aswang na to. Hintayin ko lang daw na sumugod sa amin to. Hindi ko alam kung anong plano ni nanay para matamaan tong aswang na to. Pero sinunod ko na lang yung sinasabi niya. Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon dito. Ako nang bahala. Mga hungang, katapusan nyo na! Sabay sugod dito sa amin. Pagkalapit nga nito sa amin, ay agad ko tong pinasalubungan ng itak. Pero nagawa niya tong maiwasan. Nakita ko kagad yung mabilis na paggalaw ni nanay na wala sa focus yung aswang dahil sa pag-iwas niya sa itak ko. Pagkakataon na ni nanay para gawin yung plano niya, sinaksak to ni nanay at bumaon sa lalamunan nito yung punyal at marahan na bumagsak sa lupa. Anak ka ng teteng, wala ka palang binatbat eh. Nalimutan namin ni nanay na marami pa palang aswang sa paligid namin. Sabay-sabay silang sumugod sa amin kaya napatakbo kami ni nanay nito palabas ng bahay. Pero buti na lang, biglang dumating si Manong Narciso. Dala yung baril ko. Ellison! Saluhin mo! Kamuntikan ko pa nga nitong hindi masalo yung baril. Pero bago pa makalapit sa amin ang mga aswang, ay nagawa ko ng kalibitin ng gatilyo ng baril. Anim may mga langgam na unti-unting namamatay sa tuwing matatamaan ng mga tunang bala. Mukhang mabisa nga yung batong galing sa kalawakan dahil napupulbos sa mga aswang sa oras na matamaan sila nito. Mabuti na lang ay 2 magasin ang ibinigay ko kay Manong Narciso. Walang nagawa ang mga aswang nito sa amin. Bumaluktot ang mga katawan nila sa sakit bago maglaho. Nagawa ko silang maubos sa mga panahon na to sa tulong na rin ni Manong Narciso at ni nanay. At ganoon na rin sa anting-anting ko dahil nagawa kong indahin ang mga kalmot ng mga aswang na nakakalapit sa akin.
Hindi man namin napatay yung pinuno nila ng gabing to, nabawasan naman namin sila. Ito rin ang nagbigay sa amin ng lakas ng loob na harapin ang pinuno nila dahil ilan sa mga alagad nito ang napatumba namin. Pero matapos ang laban namin na to, binawian ng buhay ang nanay ko dahil sa mga sugat na natamo niya. Hindi ko nagawang protektahan si nanay ng gabing to. Naging kulang ang kaalaman ko tungkol sa anting-anting na iniwan sa akin ni tatay. Kaya ng araw ng ilibing namin ng nanay namin, pinangako ko sa sarili ko na tatapusin ko ang pinuno nila kahit buhay ko pa ang kapalit nito.